Magandang araw sa lahat ng bumubuo sa Scream PH. Sir Ken, hello din sa'yo. Tawagin niyo na lang po akong Jessa. Senior high school student pa lang po ako at gusto kong i-share yung kwento ng ate ko sa akin nung kapanahonang nagsasasali pa siya sa mga beauty contest. Lagi kasi niya tong kinaikwento kapag mga kwentong kababalaghan na yung napag-uusapan. Sa school daw nila dati, marami silang naririnig ng mga kwentong kababalaghan at kwentong multo. Tipikal naman na makarinig ka ng mga ganong kwento sa mga school. Pero sa kanilang mga mahihilig sumali sa mga beauty contest or BuCon, sabi nga nila, parang may urban legend daw sa school nila na kung sino daw ang mananalo, wag na wag daw agad pupunta sa banyo sa likod ng stage. Kahit ihing-ihi ka na o kung ano pa man, tiisin mo na lang daw muna kung ayaw mong makita ang tinatawag nilang Banyo Queen. Hindi po ito yung kanta ni Andrew E. ha. Binansagan lang ng mga estudyante at mga staff doon na Banyo Queen kasi madalas daw yung nagpaparamdam lalo na sa CR sa likod ng stage ng auditorium. Ayon sa mga kwento, nagpakamatay daw yun. Palagi daw kasi yun nananalo sa mga beauty contest pero nung may nakatalo sa kanya, ayun, parang nabaliw na daw at hindi na kinaya. Ang solusyon sigurong naisip niya, magpakamatay na lang. Sabi nga ng mga tao, kadalasan daw naririnig nila itong umiiyak sa auditorium. Lalo na sa gabi. May nakikita daw silang naglalakad-lakad sa stage, mga ganong bagay. Pero iba daw yung pakiramdam noon sa mga babaeng nananalo ng title ng BuCon sa eskwelahan na yon. Magbubuhat na po ako ng bangko pero maganda talaga yung ate ko. Feeling ko nga talaga, dahil panganay siya, hinigop na niya lahat ng ganda. At wala nang natira sa aming magkakapatid. Bata pa lang yun, suki na ng mga barangay beauty contest si ate. Nung panahon niya, pinalad siyang makuha ang title dun sa school nila. Ang problema lang kasi sa ate ko, hindi talaga siya mapaniwalain sa mga ganyang kwento. Matapang yun at medyo pasaway din talaga. Sana lang hindi niya to mapanood pero talagang airheaded yung ate ko. Mayabang yun pag alam niyang nasa tama siya at may laban siya sa diskusyunan. Matapos yung pageant, nagmadali siyang maghubad ng gown at nagbihis sa mas komportabling damit kasi ihing-ihi na daw talaga siya. Sinabihan siya ng best friend niya na sasamahan siya nito sa kabilang building para mag-CR. Kasi alam naman ng lahat yung history ng CR sa backstage. Pero hindi nagpapigil si ate kasi isang hakbang na lang daw, lalabas na yung ihi niya. Dali-dali siyang tumakbo sa banyo para mag-CR. Maya-maya daw, nagulat na lang siya nang biglang tumahimik yung paligid. Hindi na daw niya marinig yung malakas na tugtugan sa labas. Maging yung mga nag-uusap. Take note na sinamahan din siya ng best friend niya na nasa labas lang ng banyo. Sigaw daw ng sigaw si ate noon kasi nakakabingi talaga yung katahimikan. Maya-maya pa ay nakakarinig daw siya ng naglalakad na tao papalapit sa cubicle ng banyo. Alam niyang babae yun kasi pumapalatak sa tiles yung takong ng sapatos ng taong yon. Tinanong ulit ni ate kung yung best friend ba niya yon, pero walang sumasagot. Maya-maya pa ay napatingin si ate sa ibaba ng cubicle at doon niya nakita ang pares ng 2 pulang sapatos. Dahil nga sa tapang ni ate,
Sinabihan niya yung nasa labas na may tao pa sa loob at maghintay lang sandali. Matapos niyang sabihin yon, ay humakbang daw ang taong ito sa labas, palapit sa cubicle niya at niyugyug yung pintuan. Sa inis ni ate ay napasigaw na siya na sandali lang kasi matatapos na siya. Nung akmang tatayo na si ate, nagulat siya nang bigla na lang daw tumingkayad yung tao sa labas na parang may inaabot sa itaas ng pintuan. Saktong pagtingala ni ate, ganun na lang daw ang takot niya nang makita ang isang babae na nakadungaw sa itaas ng pinto ng cubicle. Putlang-putla daw yung mukha nun. Malalim na malalim yung mga mata. Sumigaw ng pagkalakas-lakas yung ate ko at napaupo na lang sa sahig ng cubicle. Sakto din namang pasok ng best friend niya sa loob at agad siyang hinila palabas. Sobrang takot na takot nun si ate nung makita namin siya. Kinuwento niya sa amin ang nangyari sa kanya. Ayun, imbis na happy celebration lang, nadali pa ng katatakutan yung ate ko. Nawala yung tapang niya dun eh. Simula nun, iniwasan na niyang pumasok dun sa banyo at kung naiihiman daw sila, sa kabilang building na sila pumupunta. Hello Screamers, you can call me Danica. Sorry ako na ang nag-decide sa name pero sounds good naman yung Screamers. Gusto ko din sana mag-share ng na-experience ko sa annual retreat namin sa school. Sa Baguio kami noon nag-retreat kasi yung isa sa mga parents ng student sa batch namin may vacation house doon na pwede naming gawing venue. Creepy vibes naman as always ang Baguio para sa amin. Although maganda yung lugar at talagang marerelax ka, nandun pa din yung nakapaligid na kakaibang pakiramdam. Pagkadating namin dun, nag-assign na agad ng mga kwarto na tutulugan. Siyempre hiwalay ang boys sa girls. May 2 banyo din doon na common. Magkabilang dulo yon ang hallway. Yung malapit sa fire exit, ibinigay sa mga babae at yung nasa kabilang dulo na malapit sa balcony sa mga boys naman. 3 days and 2 nights yung stay namin doon. Bali weekend activity siya bago yung graduation namin. Nung unang gabi, sobrang drained na drained kami kasi medyo physical yung mga activities na ginawa namin. Lahat halos kami bagsak sa mga higaan namin kaya wala din halos nakapagkwentuhan. Pero nung pangalawang gabi, doon na nagsimula yung mga kwentuhan namin sa kwarto. Akala ko nung una, ako lang yung nakapansin ng mga creepy na pictures at mga gamit na nakadisplay doon sa vacation house na yun. Dahil siguro mga lumang litrato yon pero iba talaga yung pakiramdam. Pangit nga lang, kasi hindi namin kasama sa kwarto yung anak ng may-ari, kaya hindi namin matanong. Pero sabi ng mga boys, may naririnig daw silang mga kakaibang tunog nung nakaraang gabi sa labas. Akala nga daw nila gising pa kaming mga babae kasi nakakarinig daw sila ng mga nagtatawa ng babae sa CR nila. Nagtataka nga din sila kasi bakit naman magkakaroon ng mga babae doon? Ang linaw-linaw ng instructions ng teacher namin na yung CR malapit sa balcony exclusively for the boys lang. Dahil nga daw hindi sila makatulog dahil sa ingay sa labas, sinilip na daw nung isa sa kanila. At yun nga, may mga babae sa loob ng banyo. Siguro dahil sa antok niya. Akala niya daw talaga kami yung nandun. Dumungaw pa nga daw yung isa sa pinto at nanghingi ng shampoo sa kanya. Sinabi lang daw niya na wala at sinabihan niyang baka pwedeng bawasan yung hagik-gikan. Tapos bumalik na siya sa kwarto. Akala namin
Isolated yung story na yon sa iisang kwarto lang. Pero it turns out, lahat pala ng lalaki sa batch namin naririnig yung mga babae sa banyo. Lahat kaming mga babae ay tumanggi sa mga paratang nila na kami yun. Kaya ganun na lang yung pagtataka nila kung sino ba yun. Kaya tinanong na namin yung anak nung may-ari ng vacation house. Ayon sa kanya, hindi din daw talaga malinaw yung history ng lugar. Basta ang alam daw niya nung panahon daw ng mga Hapon, parang naging bahay aliwan ata yung location na yun at dun dinadala yung mga babaeng kinukuha ng mga Hapon para aliwin sila. Hindi talaga kami 100% na sigurado kung totoo yun. Pero ano pa bang eksplanasyon ang magagawa namin sa naranasan ng mga lalaki sa batch namin? Nung huling gabi na yun, parang wala nang nakatulog. Lahat kami nakaramdam na ng kilabot at nag-aabang na lang kung may maririnig ba kaming naghahagik-gikan sa labas ng kwarto namin. Mabuti na nga lang at wala na kaming naranasan nung huling gabi. Pero sobrang puyat na puyat kami kinabukasan na lahat kami bagsak sa sasakyan. Sinabi na nga lang namin na okay na din yun. At least walang nasaktan ni isa sa amin. Magandang gabi po sa mga tagapakinig. Janine po ang pangalan ko and currently, nakatira po ako sa Taguig. Ngunit ito pong ikikwento ko ay nangyari sa bahay namin sa Angeles, sa Pampanga. Luma na po yung bahay na yon. Marami na ding parte ng bahay ang medyo nasisira na. Inuunti-unti po namin na iparenovate yung bahay. Minana pa po yun ng tatay ko sa mga magulang niya na minana din nila sa mga magulang nila. Sobrang luma na po talaga. Hindi naman po ganun kadami ang budget namin pamparenovate ng bahay. Kaya ang ginagawa po namin ay inuunti-unti namin hanggang sa mabuo na. At ang pinakahuli naming napaayos ay yung banyo. Sinuggest nga nung nanay ko na dapat una ang banyo kaso medyo nahirapan po sila dahil kinailangan pang maghukay ng bagong imbornal para tuluyan na itong mapaayos. Siyempre, dahil nga may extra pang gagawin maliban sa baguhin yung itsura ng banyo, pinagpaliban na muna namin dahil sa maliit nga po yung budget. Itinuon na lang muna namin yung pera para sa mga kwarto. Bata pa lang po ako. Marami na kaming nararanasan dun sa bahay na yon. Yung kapatid ko na sensitibo sa mga pangyayaring paranormal, hindi ko alam kung bukas ba yung third eye niya. Laging sinasabi sa amin na marami nga daw multo at engkanto sa bahay na yon. Hindi ko naman masabing hindi totoo yung sinasabi niya. Kasi minsan, makakaramdam ka na lang ng kakaiba kapag nasa loob ka. Sabi ko nga, dapat ligtas ang pakiramdam mo sa loob ng bahay niyo pero kapag nandun ka, parang laging tumatakbo sa isip mo na may posibilidad na may mangyaring masama. Ayon pa sa kapatid ko, ang malimit daw na pinanggagalingan ng mga kaluluwa dun sa bahay namin ay yung banyo. Lagi daw siyang may mga nakikitang tao na naglalabas-masok dun sa banyo namin. Yung mga magulang namin, syempre, hindi naniniwala. Pero kaming magkakapatid, ilag na ilag kami sa banyo namin. Dumating na nga sa punto na kapag naliligo kami at nagsashampoo at naguhugas ng muka, hindi kami pumipikit kahit sobrang hapdi sa mata ng sabon. Ngunit sa lahat ng mga nararamdaman namin, maging sa mga kwento ng kapatid ko, ni isa sa amin, wala pang nakakakita doon sa mga sinasabi niyang naglalabas-masok mula sa banyo hanggang sa isang gabi na naiwan akong mag-isa sa bahay namin. Hindi ko na masyadong matandaan kung bakit ba ako mag-isa noon. Ang pinaka-main na naaalala ko
JS prom nung isa kong kapatid, kaya wala siya sa bahay. Nakaupo ako sa sala noon kasi hindi din ako makatulog ng mag-isa sa bahay namin. Mga bandang 10:00 ng gabi. Nagulat na lang ako nang makarinig ako ng mga katok. Palingalinga ako sa paligid kasi hinahanap ko kung saan nanggagaling yun. Hanggang sa matanto ko na nanggagaling pala yung mga katok sa loob ng banyo namin. Dahan-dahan akong lumapit sa tapat ng pintuan ng banyo at unti-unti kong idinikit ang tenga ko sa pinto. Maya-maya pa ay bigla na lang may kumalabog ng pintuan ng pagkalakas-lakas na humampas na sa ulo ko yung pinto. Sa totoo lang, imbis na matakot, ay parang nainis talaga ako. Parang reflex na yung sumunod kong ginawa. Tinadyakan ko yung pinto para bumukas ito at nang wala akong makitang kahit sino sa loob, doon na ako nilukuban ng matinding kilabot. Agad kong kinuha yung mga gamit ko at nagtatakbo palabas ng bahay. Buti na lang doon sa kanto namin, may mga nakatambay pa. Doon na lang ako naghintay hanggang sa makarating yung mga kasama ko. Nang ikwento ko yun sa mga magulang ko, sinigurado talaga nilang makapag-ipon ng sapat na pera para maipagawa na yung banyo na yun at mapabasbasa ng pare. May tinawag din silang espiritista para tignan kung paano maisasara yung lagusan ng mga kaluluwa dun sa banyo namin. Simula nun, naging mas maayos naman ang lahat. May mangilan-ngilan pa ding pagpaparamdam, pero hindi na kasing grabe nung dati. Hello po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong i-share yung kwento sa akin ng kapatid ko sa retreat nila dati sa Batangas. Hindi ko po talaga kasi makalimutan yun kasi same school lang kami at bawat retreat doon nagpupunta. At dahil malapit na yung retreat ng batch namin, medyo kinakabahan na ako na baka ako na yung sumunod na maka-experience ng mga kababalaghan doon. March 2006 po ito nangyari. Ayon sa kapatid ko, maganda yung lugar, tahimik, malinis, tsaka relaxing talaga. Kung mapapaisip ka daw ng deskripsyon ng isang retreat house, yung lugar na yon ang perfect example. Nung unang gabi daw nila dun, halos hindi makatulog ang lahat. Sabi nung iba, namamahay daw sila. Pero yung iba naman, kababalaghan agad yung iniisip. Sa lahat ng parte ng lugar na yon, pinakakinatatakutan nila yung common CR. Marami kasing cubicle yun. Tapos nag-e-echo yung mga boses nila sa paligid. Siguro dahil bagong lugar yun sa kanila, ibang klaseng kilabot yung nararamdaman nila. Iba pa din kasi kapag pamilyar ka sa lugar. Alam mo na agad yung expect mo. Pares-pares daw sila noon kung magbanyo. Yung isa gagamit, tapos yung isa, look out. Kapag parehas namang gagamit ng CR, dapat may kasama sila na hindi gagamit para maging lookout nila. Pero nung oras daw na yon, karamihan sa mga kasama ng kapatid ko, tulog na. Kailangan na daw talaga niyang magbawas at hindi na niya matiis. Sinubukan niya daw gisingin yung best friend niya pero hindi daw talaga magising. Sinubukan niyang tiisin at matulog na lang ulit pero iba na yung ikot ng sikmura niya. Sabi nga niya sa amin, isang malalim na hinga na lang daw, lalabas na. Wala na siyang magagawa noon kung hindi maglakas loob na pumunta sa banyo ng mag-isa. Madaling-madali nga daw siya noon at gusto nang mailabas ang lahat. Pero para daw siyang constipated na ewan, kaya sobrang nahirapan daw talaga siya. At syempre, mas tumagal pa yung paglagi niya sa loob ng banyo. Habang nasa loob daw siya,
Tila ba may naririnig daw siyang mga tao na naglalakad sa labas ng CR. Papasok daw yung mga yun sa loob. May awang naman daw yung pintuan ng cubicle, kaya abot din ang abang niya kung dadaan doon. At hindi nga siya nagkamali. Mga ilang saglit pa ay may nakita siyang pares ng mga paa na naglalakad sa labas ng cubicle niya. Sinubukan niyang hindi gumawa ng tunog kasi sa itsura ng mga sapatos ng mga nasa labas, alam niyang hindi niya yun, mga kaklase. Nagpatuloy lang daw ang mga ito sa paglalakad. Maya-maya pa, bigla daw nagpalakpakan yung mga tao, sabay sa yabag ng mga paa nila. Habang tinitignan ng kapatid ko yung mga naglalakad, nagtaka siya. Kasi tila hindi naman bumabalik yung mga yun palabas ng pintuan. Dire-diretso lang sila hanggang sa dulo ng banyo. Nang matapos na ang lahat, kahit feeling niya hindi pa siya tapos sa pagbabanyo niya, dali-dali siyang naghugas at nag-ayos ng sarili. Paglabas niya ng cubicle, tahimik na ulit ang paligid. Walang ibang tao sa loob. Akala niya nung una naghahalusinate lang siya. Ngunit nang makita niya ang mga bakas ng putik sa sahig ng CR, nakahugis ng mga sapatos, doon na niya napatunayan na totoo ang mga nakita niya. Nagtatakbo daw siya ulit sa kwarto nila at nagtalokbong na lang magdamag. Hindi na din daw siya nakatulog noon kasi pakiramdam niya palaging may nakatingin sa kanya habang nakahiga siya. Kinaumagahan ay ikinuwento niya yun sa mga kaklase niya na sinabing umpisa pa nga lang daw ng pagdating nila. Iba na yung pakiramdam nila doon sa lugar na yon. Mabigat daw palagi yung mga balikat nila, nangalay kahit wala naman silang ginagawa. Mabuti na nga lang at walang ibang nangyari sa kapatid ko. Kaya ngayon, ako na ang sasabak sa retreat na to. Abot ang paalala niya sa akin na kahit anong mangyari ay mag-iingat ako sa banyo ng retreat house na yon. Magandang gabi, Scream PH. Jenica po ang pangalan ko, 22 years old na po and currently working as a call center agent. Gusto ko lang pong i-share yung na-experience namin ng mga ka-team ko sa office doon sa dati naming opisina sa Ortigas, sa dati kong kumpanya. Hindi ko na lang po babanggitin yung pangalan ng kumpanya for safety and privacy purposes na din. Baguhan lang po ako noon sa industriya at hindi pa talaga ako aware sa mga kwentong kababalaghan sa opisina o kahit sa mga gusali. Hindi ko pa kilala yung mga junjun na yan. Pero dahil nga gabi ang pasok namin, may mga mangilan-ngilang paranormal experience din ako sa office, lalo na sa elevator, sa sleeping quarters at ang pinakamalala, dun sa banyo. Yung CR kasi ng office namin ay nasa gilid ng labas ng production floor, malapit sa fire exit. Hindi tulad ng ibang comfort room o powder room ng mga modernong gusali dito sa Pinas. Medyo luma na yon at lahat ng banyo ay nasa sulok kung saan hindi ito masyadong dinadaanan ng mga tao. Merong instance noon na nagkikwentuhan kami ng mga tenured agents ng account namin. Pinagkikwentuhan nila na tambayan daw ni Junjun yung girls' comfort room na malapit sa fire exit. Habang nagkikwentuhan sila, biglang sumingit yung isang TL at sinabing, "Bakit Junjun yung pangalan? Babae naman daw yung nandoon sa banyo." Si Junjun daw, sa elevator tumatambay. Tawanan lang kami ng tawanan noon kasi nga pabiro nilang pinagkikwentuhan yung mga paranormal experience nila sa office. Lumipas nun yung ilang araw at nagkalimutan doon sa pinagkikwentuhan. Sa pagkakatanda ko, parang holiday ata yon at maraming naka-vacation leave sa mga tao.
Pumasok kami ng maaga nung isa kong kasama kasi magre-render kami ng overtime. Kunti lang yung tao sa production namin at sinabi ko sa kanya na magsi-CR na muna ako. Sinabi naman niya sa akin na sasama daw siya. Binanggit ko na may kukunin lang ako sa locker ko bago mag-CR at mauna na siya sa loob. Pagdating ko sa banyo, tinawag ko agad yung pangalan niya kasi may naririnig akong gumagalaw sa isa sa mga cubicle ng banyo. Nag-CR na din ako. Tapos nun, inilabas ko na yung mga makeup kit ko at nag-ayos ng sarili. Kwentuhan pa kami ng kwentuhan ng ka-team ko. Hanggang sa ilang saglit pa. Bigla na lang siyang pumasok sa loob ng banyo at nagsorry. Kasi daw nakita niya yung dati niyang kasamahan sa trabaho na nooy nakapasok na din sa kumpanya namin at nagkwentuhan pa sila. Tulala ako sa harapan niya noon at hindi nakapagsalita. Kasi kung hindi pala siya yung kakwentuhan ko, sino yung nasa cubicle? Agad kong itinigil yung ginagawa ko at isa-isa kong sinilip yung ilalim ng mga pintuan ng bawat cubicle. Pero wala akong nakitang paa sa ilalim. Hindi na ako naglakas loob na tignan pa isa-isa yung mga cubicle kung may tao. Kinuha ko na agad yung mga gamit ko at kahit kalahati pa lang ng mukha ko yung natatapos kong ayusin. Honestly, ako nga yung mukhang multo nun kasi pulbos pa lang yung nailalagay ko. Sobrang puti ng mukha ko. Kinuwento ko yun sa team namin na pinatutuhanan naman nilang may ganun daw talaga doon. Mabait naman daw yung kaluluwa ng babae at hindi naman daw nananakit ng mga tao. Yun nga lang, kung matatakutin ka, malamang ay hindi mo matatagalan yung mga ganong pangyayari. Lumipat na din ako ng kumpanya matapos ang 4 na taon. Ngunit kung iisipin nyo na wala nang katatakutang nangyayari, diyan kayo nagkakamali. Mas malala pa ngayon yung mga na-experience ko sa bago kong opisina.